October 17, 2024. Bali nung nakaraang nag-video ako dito sa bukid, hindi ko na save yung mga sinabi ko. Bali ba ang dami nun? Ano bang topic ko nun? Pati na topic nakalimutan ko. So mamaya recall natin kasi may mga topic na naman tayo. Bali magbabalita ulit tayo dito sa Cavite. At ano ba yung topic ko dati? Nakalimutan ko. Bali ba ang dami ko sinabi dun? Hindi naman na-save. Tignan natin kung aabot pa ng battery natin. 38. So magulo. Nako, sabi ko sa inyo. Hindi ko alam. Talagang praning. Talagang baliw. Talagang mga baliw. Kasi pati nanay nga kaaway ko eh. Nanay ko kaaway ko. Mabigat yung nangyayari dito sa Cavite. Dito sa Bagtas. Hindi ko kasi alam kung saan sila banda sa TV, saan sila banda sa radyo, saan sila banda sa Facebook. Pero ramdam naman yung pagkabaliw, pagkapraning ng mga siraulong to. Naririnig ko doon mga NBI, mga dating daan, mga iglesia, matindi, hindi ko alam, hindi ko na halos maipaliwanag kung anong klaseng mga siraulo na yung nandun sa Bagtas. Dito sa bukid, madami din sila nandyan. Hindi ko mabilang, siguro hindi lang 10 mga nandyan. Dami sila. Ayun. Patimbre tayo sa Bagtas kasi may plano sila dun eh, may mga setup na ginagawa. Tapos madami. Nako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, kung meron mang mangyari sa akin dito, pinatatandaan ko na sa inyo yung mga taong yan. Kasi alam nyo, hindi naman prinsipyo o tawag nito, hindi prinsipyo ang pinaiiral ng mga gago, kundi pera-pera labanan dito. Walang prinsipyo dito kasi mga pera mga yan. Kung pinaglalaban nila mga grupo nila, paglaban nyo, grupo nyo. Ako naman wala akong pakialam sa grupo nyo. Kaso may ginagawa nga sila rito na talagang kayo nang magsalita o magsabi. Kasi sawang-sawa na ako magsalita. Ngayon ang ibinabahagi ko na lang sa inyo ay yung tawag nito, yung mga kaisipan, mga karunungan na
sa realidad na nangyayari sa atin. So, eto na nga, nababalitaan ko, malapit ng araw yung election dito sa atin. So, matagal-tagal pa naman, May pa daw sabi. May pa naman daw yung election. So, tagal-tagal pa. So, ano bang natin ngayon? Topic about election. Baka siguro kaya napapraning tong mga to, may hinahabol siguro. Hindi ko rin alam. Wala akong medyo may mga hints lang tayo, may mga clue lang tayo na nakikita siguro. Kasi sa social media, may mga tropa ako doon kasi hindi naman dati maiwasan. Lalo na sa Twitter. Kasi sa Twitter may mga freedom of speech. So walang ban doon kasi freedom of speech nga eh. Hindi katulad sa Facebook, pagka hindi magandang ang pahayag mo doon, o hindi maganda yung may konting sabit sa konting tama, talagang mabablock ka doon o mare-report ka. So dun sa Twitter kasi mostly mga foreigner, mga iba't ibang bansa mga kausap ko. Hindi ako nagpapalo ng mga Pilipino doon kasi iilan lang na Pilipino, pero siguro mga Lazada, yan pinapalo ko, mga Shopee, kasi yung mga sinusuportahan din natin na salamat naman na nakakatulong din naman. So, pero kung palo-palo, kunyari mga sikat na artista, never. Hindi ako nagpapalo ng mga Pilipino. Kasi mga ano yan, tawag nito, bias. Mga hudas nga eh. So, dito tayo doon sa social media. Hindi naman natin maiwasan ever since nagla-like tayo ng mga si Trump for sa tatakbo ata ng presidente ulit. So kalaban si Harris. So sa nitong November, next month na ang election sa Amerika. Dati ang Amerika, maraming nagsasabi sa akin, walang pakialam ang Amerika sa mga election. Ngayon, naku, napakatindi. Talagang wantakin nyo pati yung bagyo, pinakamalakas na bagyo nagawa nila yun. Hindi ko maano. It's about HAARP na sinasabi nila. So kung may mga taga NBI dyan, syempre mga alam nila yan. Kung sino may alam niya, ano ba, delikado ka, baka mayari ka. So ganun katindi ang election ngayon hindi naman mabigat. May mga, kasi nung nagsasabi sa akin, mga taga Amerika, wala silang pakialam sa eleksyon. O konti nga lang bumuboto noon eh. Yun ang nababalitaan ko noon eh. Nagsasabi sa akin yung kakwentuhan ko. Pero ngayon, malupit na. Dahil sa matinding dikdikan ngayon, yung mga daming nagpa-migrate ng mga tao sa Amerika. So, about 47 million yata ang pagkakasabi nito. Pero madami daw. So, yung 47 million, siyempre malaki yung Amerika eh. Hindi naman kasi, yung Pilipinas, tuldok lang sa Amerika kung susumahin. So, ganun kadami ang pumunta sa Amerika, nag-migrate.
para lang siguro sa gagamitin na eleksyon, sa election nila. So ganun yung binulgar ni Trump dun sa ano. So ako naman ever since nung nakita ko si Trump sa Facebook na sinusuportahan ng Bible, sinusuportahan niya si Jesus, sinusuportahan niya si Bible. So pinapalo ko din si Trump. Kasi ibig sabihin nun, meron siyang takot sa Diyos, meron siyang paniniwala sa Diyos. So until na dito sa social media, parang hindi naman ini-endorse natin. Kumbaga, pinupush lang natin na it's a good person. So parang ito, natataranta tong mga to, ewan ko. Kasi yung isang araw, siguro mga 3 araw na sunod o 4. Pag trip ko lang, nagsusulat ako tungkol kay Trump dun sa social media. Doon kala Elon. Eto nga, biglang nababaliw tong mga to eh. Siguro parang may mga connection, parang affected siguro. So ngayon, iniisip ko, siyempre, sa tagal ba naman natin dito, iniisip natin kung ano yung mga tawag nito, mga resulta o yung mga bakit nga ba o ano nga ba yung rason bakit nababaliw itong mga to. Lalo silang nabaliw eh, ewan ko, parang so iniisip yun nga pala kasi apektado ang pagka may nanalo sa ibang bansa, lalo na Amerika. Dito yung Amerika sinusuportahan ng Pilipinas. So malaking epekto siguro yung kung sino mananalo sa Amerika dito sa mga politiko dito natin. So may mabigat na laban sa, kita nyo naman na assassination kay Trump. So when he said na fight, ibig sabihin ng fight na yun, laban. So may malaking parang napapaisip ako, may malaking laban sa Amerika na antakin nyo naman gumawa pa yung may hearsay o sabi-sabi na gumawa yung bagyo, ginawa talaga yung bagyo because of yung HAARP na sinasabi. So yung weather condition, yung nagsisidling sa mga ulap. So nagagawa nila yung nakakagawa sila ng isang malaking bagyo. Ewan ko, hindi ko rin alam nababasa ko lang sa social media. So hindi pala imposible yun kung nangyayari. So dito sa ito yung bilang suporta sa sinasabi ko. Sa Venezuela o parting Italy, meron silang may taniman doon ng ubas. May taniman doon ng grapes sa hindi ko malaman kung bandang Italy o bandang Venezuela. So may taniman doon ng ubas, meron silang aparato doon na bumubuga sa taas para madurog yung ulap. Kasi pagka naulanan yung ubas, para yatang mabubulok yata. Pag naulanan yung mga ubas, nabubulok ata. So ang ginagawa nila, may aparato sila na para yung ulap madurog, hindi umulan dun sa lugar na yun. So pagka may ulap na doon, nagiging maitim na, tsaka yun magagana. Magbubuga yun ng malakas na, hindi ko alam kung anong klase yun. Basta pumuputok. Boom, boom, boom. Sunod-sunod yun.
So, yun yung sinasabi kong supported, na sinasabi ko na pwede mong makontrol ang climate, weather condition. So, ang dami talaga nating alam dito, kaya tinatanga siguro tayo ng mga to. Awit. So, yung tanga na nga. Ewan ko. Ewan ko may match ba itong mga to. So, ngayon balik tayo sa topic sa election. So, nakita ko doon yung mga sinusuportahan ni si Trump kasi nung pagdating nung Paris, nung nagka-issue sa Paris about doon sa mga gay ano doon. Isa siya sa tumuligsa. So, isa siya sa nagalit na kung bakit binaboy yung si Kristo, binaboy si Jesus. Yung time na yun. So, nagka-issue doon. Tapos sumunod yung muntik na siyang ma-assassinate, muntik na siyang mamatay doon sa nahagingan ng bala. Tapos tong banda umurong si Biden, pinalitan ni Harris. So ito, mainit na ulit yung yung laban. At nakita ko doon yung sign ng komunista na sinusuportahan din ni Harris. So parang para bang hindi ko kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga sundalo natin dito kalaban yung mga komunista, di ba? Mga NPA, yun, mga komunista yun, di ba? So parang tawag nito yung ano bang ibig sabihin nun, yung nag-aaway sila. So doon sa ibang bansa ganun din kasi 'di ba yung logo ng NPA na parang palakol ba 'yun. So yun yung nakita ko rin na logo doon na sinusuportahan ni Harris. So China, mostly sa China is communist, 'di ba? Parang ganun yun eh. Wala kasi akong basta nakikita ko yung mga logo. So doon ako nagbabase na parang iba yun na. Wala naman akong kasing knowledge sa mga ganyan. Pinasok ko lang para karoon lang tayo ng konting alam. So dito sa atin, parang nakikita ko na parang may konting pananakop na nangyayari na hindi natin alam. So parang mabigat, 'di ba, na hindi naman tayo against sa mga pinaglalaban ng mga 'yon. Pero meron tayong sa simula't-simula pa mga republika natin dito sa Pilipinas. So sa simula't-simula nag-aaway ang NPA, mga sundalo, so against sa government. Tapos nung si Digong ang umupo, so nabalita pala ngayon, binalita sa akin, na sabi lang sa akin doon sa bahay na ito palang si Duterte, meron palang listahan ng tao, may quota ng tao na papatayin dito sa Pilipinas. So pagkatapos ng quota na yon, kunyari 200k na tao na Pilipino papatayin, papalitan ng mga Chinese. Parang napakabigat ata nun. Kung totoo man yun, napakabigat nun. Awit. Para tayong binenta nun. Kasi alam nyo naman dito sa atin dito sa bansa,
Pag wala ka ng kasi nga salat sa pera, ah, mga hampas lupa, dugyot, yun, ganun na nga talaga mangyayari sa Pilipinas. Kung habang buhay na magiging mukhang perang isang tao, kunyari ako, tangina, wala akong pakialam sa inyo, basta sa akin kumita ako. So papapatay kita dyan. Ilang kayo dyan? Kunyari 100,000. 100,000 go. Yun. Contact sa mga Chinese. So punta na kayo dito. Palit nyo. So hindi ko mawari na may ganong tema na ganong kademonyo. Hindi ka naman basta kahit kayo magpaliwanag, parang hindi mo mawari na parang ano ba yung kademonyohan ba o para sa Pilipinas pa, para sa atin ba yun? Tanungin nyo ang sarili nyo. O parang ibebenta na natin tong pagkatao natin. Ganun ba yun? So, ganito ang nangyayari siguro. So, kung manalo si Harris doon, masusuportahan niya ang Pilipinas dito. And then, siyempre, mga communist, supported ng mga communist. China. So, hindi ko alam ha. Wala rin akong alam. Binabalanse ko lang, pinakikita ko lang sa inyo. Kung ano yung nakikita ko na pwede nilang gawin. So sa akin naman, kung manalo man si Trump, masusuportahan niya dito kung sino yung mga kalyado niya dito. Ewan ko kung kalyado hindi, siyempre, kalyado ni Bongbong yata yun si Trump. Kasi magkaiba yun eh. Magkaaway yun eh. Sila Digong tsaka yung party ni Digong, party ni Bongbong, di ba? Nag-aaway sila ngayon doon. So, napakalaking bagay nun. Sabi ko nga sa social media, this will mark in history. Both Trump for your future. Both Trump for your future. This is not for just a vote for your future. This is the history of you. Kasi, syempre, pinaglalaban ni Trump yung Bible, si Jesus. So, maybe, kasi hindi naman ako tanga na hindi pa putok na putok ang the rock of Jesus Christ sa Amerika. So pag nasuportahan na ni Trump yung the rock of Jesus Christ sa Amerika, sila na nga doon. So hindi naman tayo tanga dito na paikot-ikot lang tayo. So kung manalo si Trump, di maganda. Merong balanse mundo. May perfect justice sa mundo. Kasi takot nga sa Trump sa Diyos, sumusunod siya sa Diyos. Lalo na siguro kung ipapatupad na nila yung the rock of Jesus Christ. Wow namin. So, kayong mga mukhang pera dito sa bansa, dito sa Pilipinas, iyak gulong na lang kayo. Wala na akong magagawa sa inyo. Yun ang deal. May deal tayo, di ba? Baka tawa-tawa kasi kayo, para bang nakakaloko kayo, di ba? Tingnan lang natin ba, maybe tingnan natin ano mangyayari. So hindi naman tayo tanga na hindi nakakabalita o hindi nakakaramdam sa mga kausap natin sa Amerika. May mga kausap tayo doon, mga
Madaming agree. Madami akong nauto. Yun na lang ang sasabihin ko. Hindi naman ako nang uuto doon. Sinasabi ko lang yung totoo. Hindi naman tayo nang uuto. Nakatulad ng mga to, namimilit pa. Basta ako lang makapagsalita lang, ayos na ako doon. Wala naman akong sinabing sumunod ka. Kundi maniwala ka lang. Kung naniniwala ka ba o hindi. Ganun lang naman yun eh. So, yun. Pinakikita ko lang sa inyo yung mga possibility na pwedeng mangyari sa atin. So, si Putin tsaka si Trump nag-uusap na. So, hindi natin alam. Maybe magkaaway na mortal yan si Russia tsaka Amerika. Pero Trump and Putin nag-uusap yung dalawa. So si Putin sa Russia, nag-stabilize na rin siya ng religion doon sa Russia. Kaso nga lang mga Islam yata yung nandun naman. Pero ang mga Islam nung nagkagulo sa Paris, one of the unang nagalit ang mga Islam. Bakit nila binastos si Jesus? So, madaming nagwelga doon. Sa Russia banda. Tinitignan ko nga ba, malaki-laki na. Pwede na. So, ganong itong mga putang ng iglesia ni Cristo na to, mga dating daan na to, mga piling kasi ito eh. Yung nagpipiling. Putang ina, gaano lang kayo kaliit? Gaano lang kayo katiting, putang ina? Yayabang kayo maigi. So, kayo, tumimbang kayo. Kunyari, investigador kayo. Di ba, mag-imbestiga ka. Tama ba yung sinabi ko na, totoo ba yung sinabi ko na, kung sino ang mananalo sa Amerika, siya ang susuportahan niya ang Pilipinas, yung kung sino mga kaalyado niya dito. So, ibig sabihin, sa November, mag-e-eleksyon, kung sino manalo doon, may pa-eleksyon dito, baka may something na mangyayari. So, kaya baliw na baliw itong mga putang inan to, no? Ewan ko. Tayo lang naman, nag-iisip lang naman tayo kung ano yung nakikita natin. Ano yung mga resulta na nangyayari. So, tinitignan lang din natin kung ano yung possibility na mangyayari sa election. Kasi pag sinabi ng Amerika, ito, yan. So, sige, go. Pera, susuportahan kita ng pera. Tek. Manalo ka. Good. Andiyan ka na. Ganun lang naman kasimple. Yung kayo kasi, kung ano lang yung nakikita nyo, TV, po. So, may nagpapatakbo sa mundo. Tandaan nyo sinabi ko. Hindi lang naman, may malalakas na tao, may impluwensyang tao, may impluwensyang bansa sa mundo. So, gaano nga ba kabigat ang Amerika? Ilan ang hawak ng Amerika sa buong mundo? Ilan ang hawak ng Russia? So, mabigat-bigat, di ba? Lalo na siguro pag nabigyan ko na to ng mga bato. Putang na, mas lalong mabigat na siguro. Patitira na lang kita. Wow. So, konting panahon o konting hindi natin alam ano mangyayari. Malay mo naman.
Basta sa akin, kung ano lang yung nakikita natin sa Bible, mangyayari talaga yun. Nakita nyo naman kung ano yung nangyayari ngayon. Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Sino ang sinamba ng mga baliw na iglesia? Hindi nga nila kilala, puro ama ng ama. Daming ama dyan. Oh. Meron pa nga, baby ama eh. Diba? Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Nangyayari na ba? At the name of Jesus, every knee shall bow. Yun ang sinabi nung Bagong Testamento. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod iluluhod. At bago pa nangyari yon, kailangan may panahon na mangyayari yun. So ano nangyayari na ngayon? Let me see. Patignan nga, patingin ako. Ano ba nangyayari na ngayon? Oh, nagkakabahabahagi sila. Meron pa, di ko alam, nagkakampihan. Pero yung kakampi nila, mga doblado rin. So, darating araw, babalimbing din. Kasi yan, tumitimbang lang naman yan kung sinong malakas. Dito, kung bibilangin ko ang mga yan, iilan na lang sila dyan. Pinasusunod na lang ng politiko o yung mga namumuno dito sa Cavite. Pinagagalaw ng putangin ng demonyong to. Para magpagalaw ng mga tao rito. Hindi ko alam kung sino. Malalaman din natin. So, kung sino man yung taong yun, titignan natin ang tigas mo. Iilan na lang sila dyan. Siguro naman kayo. Ako nga, nararamdaman ko eh. Malakas ang pakiramdam ko eh. Iilan na lang sila dyan. So, wala silang magagawa. Noong ko pa sinabi, nung unang-una ko pa sinabi, kahit nasa sementeryo pa ako, wala kayong magagawa. Pag naibigay ko sa tao lahat to, walang kayong magagawa. Hindi nyo kaya yun. Sumakay ka pa. Yun lang masasabi ko. So, anong mangyayari? Baka ganun na nga mangyayari. So, kill. Pagka nahawakan ng ang trono, nahawakan ng kapangyarihan, kill. Tayin. Kasi wala naman kayong silbi. Ano ba silbi nyo? Kaya nga dapat dito sa Cavite, hindi ko alam eh. Hindi natin alam kung dito ba tayo tatanda at mamamatay o sa ibang lugar. Kasi mga putang ina, mga hudas itong mga to eh. Walang gustong meron man sasapawan sila ng kapangyarihan ng demonyong to. Yung kapangyarihan lang naman ng demonyong to, dito lang naman eh. So, sa ibang bansa, medyo, kasi nakaupo pa yung ibang tao ron. So, kung may nakaupo ng maayos-ayos doon, malalaman natin kung ano mangyayari dito. So, unang-una, ang naging peacemaker ng World War II is America. So, nakasulat sa Bible kung anong ibig sabihin ng peacemaker. Meron silang reward na natatanggap. Mga peacemaker.
May sinabi doon yung peacemaker is mapasa inyo ang Diyos. Hindi ko masyado kabisado. So pagka ever since World War II, naging peacemaker na ang Amerika sa every bansa. So until now, doon pala sa Amerika may nangyayari na hindi balance kasi hindi sila solid, hindi na sila solid. Kasi nga itong Amerika napasok na ng mga communists, hindi naman kumbaga ibang lugar. Kasi nakikita ko yung palakol na yun, doon yun sa China. So, hindi pa natin malaman kung ano ba talaga. So, ang mananatili dito at pinakamalakas dito, kahit anong grupo pa yan, demokratiko, komunista, party list o etc., ang pinakamalakas sa mundo ay grupo ng mga relihiyon. Tandaan nyo sinabi ko. Islam, Kristiyano, yung mga grupong yan ang malalakas sa buong mundo. Ngayon pag napag-isa, katulad nga ng sinabi na one religion na sinasabi na tumutubo na ngayon, nagiging one religion. Yung nga sinasabi ko, in the history ng relihiyon, putang na, sa unang kasaysayan ng relihiyon, tumapak ang mga Kristiyano sa Saudi. Naging one religion. Oh, why? Bakit? Nangyari? Ano ba ginawa ni Janjang? Putang ina. Wala naman akong kinalaman doon. Ano ba ang ginawa natin sa kasaysayan sa buong mundo? Tapos pababastos lang tayo dyan kung sino-sino. Anak ng puta talaga. Putang inang tong demonyong to, hindi ko kilala. Kung pwede lang hindi pa natin hawak siguro. Baka maybe someday. Pag nahawakan na natin, siguro magumpisa ka ng lumayo-layo. Ako kasi hindi ako nakakalimot eh. Kita mo nga yung pamilya ko doon, never ko nang sinilip to. Hindi ako nakakalimot. Tandaan nyo sinabi ko. Kahit mapatay nyo ako dito, tandaan nyo sinabi ko. May titira sa inyo. Yun yung pinatatandaan ko sa mga sumusunod sa akin. Sabi ko, patayin nyo. Ilang minuto na ba? 38. So, anong natin ngayon? Ang ganda ng topic ko nung nakaraan eh. Putik na yan. Nakalimutan ko. Mamaya i-recall ko. Baka makagawa pa tayo ng isang video. Save ko muna to kasi baka na naman hindi na natin masave. Yari na naman. Ako kasi yung nag-topic ako, ayoko nang inuulit-ulit. Kung may maulit man kaparaso lang. So ito yung bagong topic natin about election. Anong pwedeng mangyari sa atin? Kaya nga sabi ko, vote him kasi sabi ni Tesla. Vote him for Tesla, sabi ko naman. Vote him for your future. This is not just your future. This is the one will mark history in your country. Sa inyong bansa, magiging isang historical ang kasaysayan na yan. Yun ang sinabi ko sa nila. Dito, yung mga siraulong Pilipino, walang paki yun doon. Mukhang pera nga eh. Wala sila doon. Yung Amerika kasi, wala yung paki sa pera. Mayaman na bansa na yan. Mayayaman na sila doon.
Kaya ang sa kanila na lang, yung pagiging legend sa buong mundo. Eh dito sa atin, wala, mga mukhang pera mga tao rito. Sa atin kasi, mga hampas lupa, mga dugyot, syempre, saan ka pipili? Di, syempre, doon ka na sa pera. Wag ako, iba to, wag ako. Meron tayong pinangangalagaan na magiging, kundi man kasaysayan dito sa bansa, itatatak ko yun sa ibang bansa. Tandaan nyo sinabi. At nga pala, sinabi ko nga pala doon, I hate you. Diba? Yun ang sabi ko. Hanggat hindi nyo ginagawa yung sinasabi ko, wala kayong makukuha. Pakitandaan yung sinabi ko. Kasi sino ba naman? Papayag ba yung Amerika na maging sunod-sunuran sa Pilipinas? Never. Kaya bigay ko na lang sa kanila. Diba? Mas maganda yun. Mga mukhang pera naman kayo eh. Eh sa akin, pangalan ang iniingatan ko rito. Hindi ko alam kung magkano yun. Malalaman natin value kung magkano yun. Baka hindi, kahit siguro mga 7,000 island, bigay mo sa akin yung kalahati ng isla ng Pilipinas na to. Hindi mo kayang bayaran yun. Putang ina mo. Tanda mo sinabi. Okay, next time na ulit at tignan natin makakagawa pa tayo ng video mamaya. God bless.